So yan, good evening po sa inyong lahat, especially sa kay ma'am. So, sasagutin ko po yung tungkol sa euthanasia, yung assisted death, if it's okay. So, ayan, number 1, what's your perception on euthanasia? So, para sa akin, ang euthanasia ay isang sensitibo or complicated issue para sa akin. Ayan, dahil sabi nila ang buhay ay banal. And then, do you agree or not? So, may mga tao na tingin nila ay mercy ito kasi dahil natatapos yung paghihirap ng isang tao. Pero for me, hindi ako sang-ayon. Dahil parang naging murder yung tao na gumawa nun. And then, yan, hindi ako agree dahil Diyos lang ang may alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito, kung kailan ang katapusan natin, yung oras natin dito sa mundo. So, yan, hindi ako sang-ayon. At saka, hindi basta-basta na dapat tapusin ang buhay ng isang tao. And then, name 5 Bible verses in relation to euthanasia. So, number 1, Exodus chapter 20, verse 13. You shall not murder. And then, 2, Job chapter 1, verse 21. The Lord gave and the Lord has taken away. And then, number 3, Psalm chapter 31, verse 15. My times are in your hands. And then, Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. So, my thoughts are not your thoughts. And then 5, Romans chapter 8, verse 18. So, our present sufferings and sufferings are not worth comparing with the glory. So, ayan. Number 3, what does the Bible say about euthanasia? So, ayan, ang banal ang ating buhay. Diyos lang ang may alam kung kailan tayo mamamatay o kailan yan tayo kukunin. And then, yan, siya lang ang may kapangyarihan sa buhay, sa kapalaran natin sa buhay. And then, bawal ang pagpatay at ang paghirap ay may kahulugan. And then, for number 4, what have you learned from the video below? So, ayan yung natutunan ko. Yung iba, pinipili nila ito dahil nga sa terminal illness. So, ayan, tutuluyan na lang yung pasyente. Like, for example, yan, tutuluyan nila yung pasyente na patayin na. Pero for me, sobrang hirap nasa ganitong sitwasyon or nasa ganitong issue. Kasi yun nga, kapag mangingibabaw yung salita ng Diyos, mahirap talagang gawin ito kasi isa itong kasalanan kasi yun nga, you shall not murder. Siya lang yung gumawa sa atin, siya din yung tatapos sa atin, siya lang yung kukuha sa atin. Ganun sana yung mindset nating lahat. Pero minsan, dahil nga sa, tao lang tayo, nagkakamali, yan, parang okay na sana kung mamamatay ako, ganun. Yung mga suicides, yan, I was, attempt to, take a suicide before, pero, yun, mas, inisip ko yung salita ng Diyos, kaya hindi ko tinuloy talaga. Tsaka, yun, paano kung wala ako, paano yung mga kapatid ko, yun na, wala na yung nanay namin, nauna na siya, and then, yun, 3 times yata, pero mas nangibabaw yung salita ng Diyos na, hindi siya bawal, pero sin yung pag-suicide. So, yun yung tumatak sa utak ko, yung nung times na
gagawin ko sana siya cause of yung family problems, yung mga academic pressure, yung mga ganun. So, yun. Ngayon, parang mas dinadalasan ko ng pumupunta sa simbahan upang makinig sa mga salita ng Diyos. And then, yun, kahit kung may time, magbabasa din ng Bible, ganyan, para kahit paano may malaman din. And then, yun, sa sharing, nakikinig sana tayo para, lalo na sa mga experience nila, na yung mga reflections nila sa buhay, para yun din yung ating magiging guide or yun, gagawin or i-apply sa ating mga sarili sa buhay natin. And yun, so, ayan, overall, hindi ako sang-ayon. At saka yung video, ipinapakita nito ang importante ng compassion. So, ayan, ipinapakita ang importante ng compassion. Yan. So, kailangan din natin ng moral guidance when it comes to euthanasia. So, dapat decide ng mabuti. Dapat mas may ibabaw pa rin yung salita ng Diyos. When it comes to, may times na darating to sa ating mga buhay. So, ayan lang po. Thank you.